Eto na nga, pag-usapan na natin ang mga maiinit na issue sa lipunan. Naku po, si Marcoleta, isusunod na. Nako. Grabe po mga kababayan ha, matindi ho yung nangyayari ngayon ha. Meron pong usap-usapan at meron po tayo narinig talaga dyan sa loob ng Senado na kung saan ay isusunod na po si Marcoleta ang ipakulong. Kamakailan lamang po ay may nabanggit po ang isang senador mula sa BBM Senators na okay na daw dapat ang 15 para sa kanya na pwedeng mag-convict kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi na 16. Supposedly 16 ang dapat magkukonvict kay VP Sara Duterte sa impeachment. Pero sa kanya daw ay 15 na. Nako. At may mga nagpapalutang na rin po sa Kamara nung itong magpo-persecute o magpo-prosecute pala. Persecute tuloy. Prosecute dito kay VP Sara Duterte. Dapat daw bawasan na ang bilang na 16 dahil 22 na lang daw sila. So ang 2/3 ng 22 ay hindi na daw 16. Mukhang yun na talaga ang nagiging kwento ngayon ha. At isa pa nga po dito ay yung sinasabi nila na si Bongo ay meron na daw warrant. Sa madaling salita, it's either kikidnapin nila si Bongo at ihahatid sa Hague o baka naman gusto nilang pilitang magtago si Bongo para na lang din mabawasan pa ng isa. Anak ka ng wewe, oo. At tapos dito ay si Marcoleta isusunod. Ang tanong, eto mga kababayan ha. Eto ang tanong. Sa tingin nyo ba bibigay si Marcoleta? Comment nga kayo kagad dyan. Sige nga, tingnan ko nga. Sa tingin nyo ba magiging Judas Villanueva rin siya? O Judas Villanueva rin siya? Tandaan niyo si Judas Iscariot. Pinagkalulo si ating Panginoong Hesus. Sana Eto kayang si Marcoleta, ganun din ang gagawin. I-comment nyo nga kagad yan. Comment na kagad. Agad-agad na. Ngayon na. Babasahin ko yan. Hoy. Kala nyo, hindi ko mababasa. Mababasa ko yan kahit recorded tong video. O, sige na, comment kayo dyan. O, sa tingin nyo ba ay makukulong nila si Marcoleta? At sa tingin nyo po ba babaloktot si Marcoleta? Kasi ngayon alam mo, ang dami nagkakalasan sa JIL. Balita ko, talagang maraming umaalis sa JIL dahil nasusuka na nandidiri sa ginawa ni Pastor Judas Villanueva. Yan ang bali-balita natin dyan sa JIL. Nagkakaroon daw ng kaguluhan at konting usap-usapan dyan. Mamaya magbibigay tayo ng opinion dyan kung dapat na po ba kayong umalis sa JIL. Dahil hindi na po Jesus is Lord dyan. Ang JIL na po ay Junior is Lord. Sino si Junior? Si The Junior, si BBM. Hindi na daw Jesus is Lord. Yan na daw po ay walang iba kung hindi ay Junior is Lord. Ay nako. Pwede rin naman Jesus, pero Jesus Remulla. May nagkwento nga sa akin kaganina, sabi ba naman sa akin, parang ganito kasi nangyari. Si Joel daw, nananalangin. Pero hindi sa Panginoong Hesus. Nananalangin siya kay Jesus Remulla. Sabi niya, Jesus Remulla, iligtas mo ako sa plunder case ko. Sabi ba naman ni Jesus Remulla, liligtas kita. Basta sumunod ka lang sa akin. Wala ka ng plunder case. At ang sabi baga, ganito lang ang gawin mo. Lumipat ka na sa BBM Senators. At mag-ebanghelyo ka dyan sa BBM Senators. At kausapin mo ang Cayetano Black at isa-isay mo na rin silang kumbinsihin para hindi ikaw ang pinag-iinitan ngayon.
Hindi nyo ba napansin? Hindi nyo na ba napansin? Dalawa silang bumalimbing, di ba? Si Cheese at saka si Joel, si Judas Villanueva. Pero bakit mainit ang ulo ng tao kay Judas Villanueva? Kasi po, much is given, much is required. Especially if you are a pastor. If you are heading a church, di ba? Lalong-lalo na yung tatay mo. Abay, supposedly ginagalang yan. Pero bakit ganon? Mula nang napasok kayo sa politika, yung inyong sound doctrine ay wala na talaga. Para bagang lagi na lang gatas ang inyong pinapakain sa inyong mga tupa. Naku po. Mamaya bibigyan natin ng komento yan. Mamaya, unya. Relax lang kayo. Masyado kayo mainit. Mainit kayo masyado kay Joel. Ito si Judas Villanueva kasi nito. Alam mo, marami na Istanbul dito. Alam niyo mga Christian yan, yung salitang Istanbul. Marami na Istanbul dito kasi alam naman natin . Alam mo, eto dalawang tao lang ang kumakampi dito kay BBM at sa gobyerno niya at dito sa BBM senators. Dalawang tao lang yan. It's either nakatanggap na maleta yan o nakatanggap ng envelope o baka naman sadyang tanga lang. Kasi obvious naman mga kababayan, hindi na natin kailangan ispelingin, di ba? Hindi na natin kailangan ispelingin na talagang matinding korupsyon 2023 budget, 2024, 2025. Until now, sabi nga, continuous yung korupsyon. Talagang tuloy-tuloy ang korupsyon. At limpak-limpak, ladies and gentlemen, trillion na ang nakukurap sa taong bayan. Yun na nga lang pangyayari tungkol sa PhilHealth, di ba? Yun na lang. Kaya ang tindi ngayon, nagmamakaawa na, namatayan na, hindi na nabibigyan ng tulong ng PhilHealth. At kung ano-ano pang korupsyon. Sa tindi ng korupsyon, bakit walang nananagot? Ang nananagot lang ay yung mga nagkikriticize kay Marcos. 'Di ba? At yung mga hindi sumusunod kay Marcos. It's really obvious. Tanga na lang talaga magsasabing, hindi, walang korupsyon. Kayo mga kababayan, masasabi nyo bang walang korupsyon at napakalinis ngayon? Ganito na nga lang sabihin na natin, banat ba may korupsyon din naman ng mga nakaraang administrasyon? Meron. Pero hindi ganito kagarapal. Ito kasi, sindikato. Talagang lahat ng ahensya ng gobyerno, departamento ng gobyerno, nagkasundo-sundo, mag-corrupt tayo. Ang sino mang bubuking sa atin, ang sino mang mag-aagrabyado sa atin at mag-iingay at ituturo tayo, ipakukulong natin. Sindikato nangyari, mga kababayan. Kaya nga 'di ba, sabi nga nung iba, mas nauna pa kaming maidemanda at mapakulong yung mga katulad ni Jason sa at yung iba pang mga vlogger, yun pa ang nauunang ipakulong, winawaran kaysa yun talagang tunay na mga nagnakaw. 'Di ba? Kahit nga mismo sa ginagalang ninyong si Magalong. Ako wala akong bilib diyan kay Magalong, sa totoo lang Pero kahit nga mismo yung kakampi ninyong si Magalong, sinasabi niya, majority of the congressmen talagang nangungurap. Nalaman niya sa mga allocation, anyari. Nga. Ito na lang Ito very common sense, ika nga. Magkano lang yung inaakusa nila kay BP Sara Duterte na confidential 150 million? Di ba? Pero yung focus nila, talagang yung bigat ng gobyerno at buong kapangyarihan ng gobyerno ay inuusig si BP Sara Duterte. Magkano lang, hindi ko sinasabing tama yung ninakaw o may ninakaw. Wala ko sinasabing ganun. Sa totoo lang, questionable pa nga yan di ba? Eto, napakalinaw na pagnanakaw na yung ginawa sa ating budget. At hindi 150 million billion per day. According to Joel Villanueva, Judas Villanueva. 44 billion per day ang ninanakaw ng gobyerno. And yet, dito mo makikita talaga yung kalapastangan ni Judas Villanueva tungkol sa katotohanan. Alam mo 44 billion per day, ikaw pa nagsabi niya sa Senado.
Yung nag-acting ka pa. Yan naman part niya. Umiikot-ikot pa yung ano niya. Mga ganun-ganun pa eh. 44 billion per day ang nananakaw. Oh. Tapos, lilipat ka sa grupo na kung saan pinipigilan ang blue hearing patungkol sa mga pagnanakaw. Ang plastic mo, animal ka. Kakahiya ka. Kakahiya ka, Judas Villanueva. Sa totoo lang, nakakahiya ka. Nakaka-Istanbul ka nga, sabi nga nila. Ano ya? Grabe, no? Ang lupit talaga eh. Sample nga lang na nadidemanda. Ayan, no? Sino ba yung tarantadong yan? No? Ay, sorry naman. Di ba? Walang iba kung hindi si Banat Bay. Bibida-bida na naman yan, no? Animal ka. Si Boss Dada, tsaka si Coach Oli. Nandiyan si Judea, kaya lang kalbo eh. Kaya hindi nakita. Tsaka pangalan nito? Si Paring RJ. Nandyan din yan. Di ba? Ang wala na lang kaso sa amin, si Jay Guevara. Ang daya nga eh. Ba't di nyo kinasuhan si Jay Guevara? Ako nga, kinasuhan nila ako nun. Dahil daw dun sa pagharang ko daw kay Torre doon sa KOJC. Nung araw na lumusob si Torre, ang swerte niya, may sakit ako nun. Pero dinimanda niya ako. Pero wala na, dismiss na yun. Pero ganun siya katindi. Wala na ako doon, ako pa rin laman ng kanyang isip. Ang lupit, di ba? Dito naman. Ito yung tungkol sa interview namin sa mga Marines eh. Wala si Boss Dada dyan. Sa interview na yun, nasa Davao siya, kumukuyakoy, nagbibits-bits. Andun siya sa kumpare niya, si Baste. Andun siya nun wala siya sa interview, pero isinama siya ni Trillanes. Hindi ko alam kung anong klaseng abogado meron to si Trillanes eh. Pag didemanda ka ng cyber libel dun sa taong hindi naman kasama sa interview. Anak ka ng wewe. Ang lupit mo talaga, Trillanes. Ibang level lang mo. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng katangahan. Totoo lang. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng katangahan. Pambira ka. Wala naman doon si Boss Dada. Didemanda mo, dinamay mo pa, natutulog yung tao. Huwag ka nga mag-alala. Darating din ang araw ninyo. Sabi nga, may araw ng paghuhukom. Hindi man dito sa lupa magkakaroon ng paghuhukom sa langit na kung saan lahat ng ginagawa ninyong kasinungalingan ay pagbabayaran ninyo. Yan ang sigurado dyan. Ito na nga, pag-usapan na natin. Ito pa si Marcoleta. Isa pa, ipa-plunder case. Mantakin mo. Plunder case. Anong kaso? Kasi si Defensor tumulong sa kampanya niya. Nagbigay ng pera nung kampanya niya. Pero plunder daw yun. Alam mo, during campaign, pinapayagan po. Kaya nga, merong, nakalimutan ko na ang tawag doon, Sosa. Tama, Sosa ba yun? Sosa. Basta, ang hilig nyo kasi sa sa Sosa, yun yung mga contribution sa'yo during the campaign, isusulat mo o sino. Di ba? Bakit? Kasi normal yun. Ibig sabihin, legal yun. Pag ikaw kumakandidato, legal na meron magbibigay sa'yo contribution to help you campaign. Ganun ang ginawa ni Defensor. During the campaign, nagbigay siya. Plunder daw yun. Alam mo, mas malupit pa yung... etong panahon na ito, mas malupit pa ito sa martial law ni Marcos Sr. Totoo, mas malupit pa. Alam mo kung bakit? Kasi nung panahon ni Marcos Sr., kahit papaano, may konting natitira pang batas. Batas militar. Di ba? Nung panahon ng martial law, kaya nga martial law, batas militar eh. Meron pang tinatawag na batas militar. Ngayon, wala na. Ano na meron ngayon? Bendalo. Mas malupit ang bendalo sa martial law. Kasi kahit may law na ini-exist, basta pwede natin baliin yan. Hayop, di ba? Kaya hindi ako naniniwala may martial law. Naniniwala ako may bendalo. Hayop, di ba? Ito, pakinggan natin itong maganda ho yung mga binitawang banat ni Alan Cayetano at baka ang dami niya pong revelasyon palagi, At saka read between the lines, Kasi ako magpapaliwanag sa inyo. Kasi alam ko ano yung nangyayari. Okay? Ito, insider ito. Nakikwentuhan natin yan. Alam ko yung mga nangyayari. Si dating SP Cayetano
ano siya very gentleman, very godly, kaya pag bumanat, pahapyaw lang. O, ako na mag-i-interpret. Ako na mag-i-interpret ang banat niya sa inyo. Kasi kabisado ko itong taon na ito, matagal ko na itong nakakasama, matagal ko na itong naging kaibigan, kaya alam ko kung ano ibig sabihin niya. At the same time, meron din tayong meron tayong voice recorder diyan, naririnig ko yung usapan nila. Joke lang po ha. Oh, ito. Talking to you and explain what we're fighting for. Ayan. Let me read this and let me ask you if it resonates with you, no? So, syempre, pagka nag-survey, Sana lahat may Samsung Fold. Speaker. Senate President. Senator Cayetano, malapit na birthday ko, August 6. August 6, 1976. Mas gusto ko yung trifold ng Samsung, ha? Pag nagkaroon ako ng trifold na Samsung o di kaya Samsung Fold, alam nyo na kung kanino galing yun. Ngayon, wala po ako. Nokia, lang ako eh. Anong klaseng Pilipinas? 5210. Anong napipicture nyo? Sige. Siguro the easiest way to say it is some will say, Sir, parang Singapore. Sir, parang Japan. Sir, parang Switzerland. Depende kung Yan. napuntahan mo or nakita mo. Anong gusto ninyo? Ako parang Japan. Ayan ang gusto ko. Para lahat payat. Ayaw ko kasi ng tsabing katulad ko eh. Biro lang. O, di ba? What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve, develop patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yan, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po. Yan, ang sabi doon, in Tagalog, mga kababayan, tayo mga Pilipino humihingi ng tulong sa Diyos para matatag na pamahalaan na makatarungan. Ibig sabihin, with justice, according to law, makatao, malaya, mapayapa, pantay-pantay at para sa kabutihan ng lahat. Hindi lang para sa ngayon, kundi pati sa susunod na henerasyon. Yan po yung 1987 na Philippine Constitution, yung preamble po yan. Ito, nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey. Kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution. Diba? Ibig sabihin po, ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? One, the aid of Almighty God. So doon po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag nating sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo demonyo kami. Tama. I agree with you kasi nga dapat we're on God's side. Hindi. At walang sinasabi si Cayetano na nasa kanya ang Diyos. Wala. Ang sinasabi lang niya, every time na siya ay nagsasalita at nagbibigay ng verse, bilang guidelines sa ating mga Pilipino kung ano ang ating susundan. And there's nothing wrong with that. 'Di ba? Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, hindi po ba tama na magkaroon tayo ng guidelines para sa ating bayan? Ngayon, kung hindi ka talaga naniniwala sa Panginoon, medyo out sa iyo 'yun, 'di ba? Ang hirap kasi sa atin, naniniwala lang tayo sa Panginoon pag may sakit na tayo, pag mamamatay na tayo, o pag naghihirap na, o pag dumating na si Meralco. Doon lang nagkakadyos sa atin eh. Tama, mali. Pero pagdating sa mga ibang mga problema o di kaya yung mga ganyan, ayaw na natin ng Diyos. Huwag ganun. Dapat, tayo ay, alam mo, meron such thing as religious and spiritual. Magkaiba yun. Kasi ang religious, you're just following a tradition that you do not understand why you are doing it.
Because out of your religion says, kailangan gawin ito, kailangan ganito. Iba ang spiritual. Spiritual is because, alam mo, yung spirit na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, etong bagay na ito ay magkakaroon siya ng guidelines sa pamumuhay. Etong sinasabi ni Cayetano, every time po siya nagsasalita ng kanyang speech, lagi siyang nagbabanggit ng scripture bilang guidelines. Pero wala naman po siya sinasabing, hindi, ang Diyos, kampi ko lang, kayo, demonyo kayo. Walang ganon. Sa akin nakita ang sinabi ni Cayetano yun, wala. Malinaw yan ha. Kasi mismong ating konstitusyon, nagsasabi, in the help of God. So, God should not be removed in our life, in our constitution, especially sa ating bansa. Yan ang pinaka-mere foundation ng ating bayan. If you don't like it, sorry, wala tayong magagawa, pero that's part of the Constitution. Dapat nating claim na God is on our side, di ba? But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number 1. Number 2, malinaw na malinaw dito, rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas, di ba? Hindi ba yung presidente? Hindi ba yung kamara? Kasi sabi nung isa pang palpak na Jesus, palsis, yung isa pang bobong abogado, sabi niya, hindi, as long as kinonfirm na ng presidente o kinonfirm na ng kamara, kaya yan ang tamang Senate President. Tanga no? Nakakapunyeta lang din pagkaganyan ng abogado no? Nag-aral ka pa ng abogasya, dapat ang inaral mo, presidensya. Hindi abogasya ang inaral mo, ang abogado, dumidepend sa law. Hindi sa opinion ng presidente, opinion ng kamara. Stupid sana. At nakalagay din po dito yung sinasabing regime of truth, justice, no? So, ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. Ayan! So, let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano, hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yun? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered by the blood of Jesus. You are covered, di ba? So, pag sinabi kong, halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng etong habang SP ka, covered na yung utang ko, di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay. Having said that, ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin na ngayon na recovered? Ibig sabihin na cover dati, nawala, nire-recover mo. Diba? So for example, during the time of President Aquino and the first half bago nung pandemic, President Duterte, napakaganda ng ating ekonomiya. Nagkaroon ng economic recovery. Diba? Na-recover. Nag-recover ang ating ekonomiya. But simula nung pandemic, nagka-problema, and then gumanda-ganda after the pandemic. Then, ayun, sunod-sunod. Yung ating flood control scandal. Actually, ano lang po yun. Yun siguro ang pinakamalaki. Pero napakadami pa na systematic corruption na hindi na pag-uusapan. And then, Totoo of course, yan. nangyari itong Ukraine-Russia conflict at tapos yung Middle East, nakakatapos lang pero we still feel the effects. So what I'm saying, again, our economy is suffering. We have to recover. Okay. So, in terms of nation building, yung 13 po ngayon o yung majority led by Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the 2 Senator Tulfos, Rafi, and Erwin, I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us, yung amin pong grupo, want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba?
Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are two groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po ha, dalawa lang po. So pwedeng one who wants to uncover, Yan. di ba? One who wants to cover up. Yan. Ulitin ko ha, one who wants to cover Yan. up, wants to uncover. Oh, so dalawa lang parati yan, dalawa lang ha. Kung ano man ang ating kulay, politika. Magagalit na naman yung mga Aquino dyan. Sasabihin na naman lang, inaagaw mo yung ganito namin. Ganun, galit na galit yung mga Aquino dyan eh. Yung si Bam Aquino tsaka isa pang Aquino eh. Inaagaw mo yung ganito namin na amin yan. Pero hindi naman sila lumalaban. Ano ginagawa nila? Sumisip-sip ng tumbong ni Marcos. Hindi sila lumalaban. Ang punto po, we have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Bakit po? Mali-maleta ang reward kung ikaw ay para dun sa cover-up. Pero, napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing, tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta, ipafile lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world, those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon eh. Di ba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. But those who want to uncover the truth, to reveal the truth, di ba? To show the truth. So why is this important? Because, for example, we're an agricultural country, di ba? Gusto natin hindi lang to produce our own food. We're archipelago, pero nag-i-import tayo ng isda. Nakakakain tayo, pero magsasaka natin, hindi nakakakain. Mga anak nila ayaw na po maging magsasaka kasi walang pera sa pagiging farmer. And there are a lot of good programs, di ba? But, habang ninanakaw lahat ng pera, habang mali-maleta ang pera, habang ang hindi lang naman flood control, di ba? Pati yung irrigation, ninakaw din yun. Ilan regimes ang dumaan, pati fertilizer, di ba? Tubig ang binigay nung before sa ating mga farmers. So what I'm saying there is that in any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. So respond lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Yan. Sayang ang pera. Nako. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang Nako. nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson. Very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit... Grabe, no? Very divisive. Hindi kasi hindi ko maintindihan. Daldal pa sila na... Eto nung panahon na nakuha nila yung Senate presidency, naalala nyo si Soto, di ba? Si Chis Escudero pa nga nagpasumpa sa kanila. Nung nakuha ni Alan Cayetano, nagpuputak na sila. Daldal na sila ng daldal. Banat sila ng banat, kaliwat kanan. Nung balik na sa kanila, wala nang problema dito sa mga Cayetano group. Pero yung BBM Black, putak pa rin ng putak. Ayan pa yung, meron pa silang pautok ngayon na, everyday, ganito ang ginagastos nung panahon ni Cayetano. Ano ba, putangin? Sorry. Nakakagago naman kayo. Tapos na, nakuha nyo na, naagaw nyo na eh. Naagaw nyo na, epal pa kayo ng epal eh. Bakit ba? Ano bang problema ninyo? Hindi kayo mag-move on. niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days and baliktarin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya.
nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang Yan natin. pagtatago ng katotohanan? Ayan, tingnan natin. Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha. Nako. Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So Yan. makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Yo, But what? totoo. Let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Tama. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po. 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged. No? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, diyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House. Nagigets niyo yung paliwanag niya? Yung sinasabi nilang amount na nagagastos ni Alan Cayetano, that is so tricky. Bakit? Kahit sino namang Senate President, ganun ang nagagastos every day. Kaya nga sinasabi niya, bakit kayo nakapagpasa ng batas? Di ba yan ang sinasabi niyo? Kasi umattend, di ba yung, eto, kayo noon, hindi kayo umattend dun eh. Remember, nag-walk out kayo? Kaya hindi nakapagpatuloy? Yun naman ang issue doon. Ngayon, ang punto dito, kung gumagastos pala ng ganyan, itigil na lang natin. Lahat naman gumagastos talaga eh. So what the hell, di ba? Anong dahilan nyo? Kakausapin na ng majority leader yan. Or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin ito. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question. Galing. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa amin binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online. Kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate. Tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. Hindi nila nilalagyan. Hindi nagtrabaho. Hindi nila nilalagyan ng tao kasi kailangan pag hearing yung committee merong minority. Hindi ho nila nilagyan. Anak ka ng weteng. Oo. Waling-waling po yun. No?
walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? Yun. And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang ano. Ang joke nga namin, naalala niyo yung 1990s, yung tinanong yung bata na, anak, parang wala kang ambisyon. What's your plans? At tapos sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids. Kasi plants pala yon, hindi plans. So, nung tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala, di ba? So, Ayun! Nagigets ninyo mga kababayan? Ang lupit talaga ng banat ito ni ano. Ano daw ba yung plano ng Gatchalian Black? What's your plans? Yung waling-waling. Ginawang, ano ba yun? National yung waling-waling. Yun pala yung plano nila for special session. Anak ka ng wet. Alam nyo ba kasi, yung special session, ginagawa po yan pag talagang importante. It's a matter of security or talagang kailangan na kasi magpapasuna. Ang isa sa mga pinasa doon, yung waling-waling. Yung bulaklak ba yun? Na ginawang national, ewan ko. Nakukuha nyo mga kababayan. Ang lupit no? Ang tindi talaga. Wala akong masabi dito sa Gatchalian Black. Nainsulto tuloy kayo ni waling-waling. Oh. Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start. Diba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Grabe yung mga hugot niya dun, ha? Yung mga patama niya sa negosyo ng pamilya, ha? Ang lupit, ha? Di ba? May negosyo! Naninegosyo ka rin pala eh. Hayop ka. May comment mo na lang sa mga witnesses pero ayaw mong humarap sila sa committee. So ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba ha. Na naging Active. security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan. Kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary. Diba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Diba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Diba? Nako, So, susunod na talaga. Si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Nung before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. No, I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So,
I don't want to take up much of your time today, and I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang inisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may nag-limp din, di ba? So, ang concern niya, meron bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan? Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, okay, Tano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss that. Pero anong una? What's the priority? No? So, don't get mistaken. I'm talking about the principle. I'm not comparing. Ayan, babaluktutin na naman ng iba. Sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Diba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin, para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagay na payat na bakal. Para nilagay natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitignan pa lang po natin, 24-25 budget. Yung 26 budget. May nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala ring mga sinaksak dyan. O going back, 2023 budget. Ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang, may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm-to-market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years, no? There are two systemic na pagnanakaw, 'di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay, 'di ba? So, tatlong natin kailangan tignan. Yung una, yung day-to-day corruption, na parang walang mastermind 'yon. Yung wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20 mil lang dapat mo bayad, penging 5,000. Diba? So yun, we will deal with that, and we're dealing with that, and citizens are dealing with that, churches are dealing with that, business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung nasa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing robbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate, not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So that's the sad thing, that there is an economic crisis. Naghihirap ang ating mga kababayan. So kailangan natin isabay yun, pero hindi natin pwedeng ilihis ang usapan. So in behalf of the senators I represent, in behalf of the people praying for us, in behalf of students, farmers, healthcare workers, OFWs, seafarers, na sinasabing, boss, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Boss, boss, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Huwag niyo kaming bossin, kayo boss namin. Ilan politiko na dumaan na kayo boss? You do not cover up from your boss. You tell the boss the truth. If you tell your boss lies, he will fire you and even put you in jail. Diba? Pero ngayon po hindi. So may dalawang boss. Boss ng cover up at saka yung boss ng gustong mag-uncover. Please meditate on that. Handa po tayo. So dati ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. We were going to use that platform. O nakita natin in less than 40 days kung paano inuga ang mga pundasyon ng Senado at inuga ang pundasyon ng ating mga institusyon at paano pinunit ang konstitusyon para lang matuloy yung cover-up. Now, Yun. we will have other Lupit. platforms, other venues. And one of this venue is Facebook. So, ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, gumagamit din naman sila ng Facebook,
na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? Binuking mo Tapos, naman. Makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung Tingnan nyo ito, bubukingin niya si Lacson ha. Tingnan ninyo. Grabe yung pitik nito ni Cayetano dito kay Lacson. Tawa ako. Baklitas! Tingnan nyo. yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam totoo ba yun yung talagang nag-ayos na nung hearing or everyone is lang matuloy yung cover up. Now, we Ayan. will have other platforms, other venues. And Ulit. one of this venue is Facebook. So, ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, gumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O, tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung Si Lacson, yan eh. Galing. Si Lacson, ano lang yan eh. Linis-linisan eh. Galit pa daw kunwari sa Facebook ni Cayetano. Pero siya, grabe magpakit sa media yan. May pa-edit pa talaga. Hindi lang yung ini-edit yun ha. Pati to, pati yung mukha niya talaga daw naghahanda. Ano yun? Bakit ka ganun? Ano, baka nag-makeup ka pa, Lacson? Hoy! yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam totoo ba yun yung talagang nag-ayos na nung hearing. Nag-ayos, nag-lipstick pa yan, ano, siguro. Everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media, but ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. Yawn! Kasi sabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Yawn Hindi yun. naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Eh, problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? So, kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. I mean, tao din naman po ako. So, I spent the day yesterday. Sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga, mataas cholesterol ko eh. Pero sabi niya, para naman matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yon, pero ka-level ko na mag-chess. So, at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent the day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo. Yan. So, sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensyahan nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's... Yan, ang ganda, ang galing talaga nito waman to, no? Marunong mag-sorry. Hindi mayabang. Yan ang gusto ko sa leader. Di ba? Well, hindi mayabang. Kasi totoo naman, meron din mga pumupuna na nahihirapan maintindihan yung pag-articulate niya. Yung mga kwento niyang mahaba at saka medyo minsan matalino yung kwento niya. Eh yan, sinasabi niya, pagpasensyahan niyo na rin ako kung hindi man ako perfecto. Ayan ang ganyan ng leader. praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin nyo, sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung Laban lang. may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Yan. Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Diba? Huwag po tayong makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless you po. Yun, hallelujah. Yan ang mga banat. Di ba? Kasi alam mo, ito nga yung pag-usapan natin ng bahagya. Alam mo, gusto ko lang pag-usapan ito.
ito po kasi nangyayari sa atin, talagang dapat maunawaan natin that this is part of God's plan in the whole world and humanity. Don't forget that, mga kababayan. Makinig kayo na mabuti. I'll explain it to you in a way na as much as I can, at as much as less religious gagawin ko. Papaliwanag ko lang po sa inyo. Whether you like it or not, what is happening right now to the entire world is part of God's plan, at ito po ay nakasulat po. Whether you like it or not, it's reality coming to the world. Ibig sabihin talagang ito po ay nangyayari na sa mundo. Anong ibig ko sabihin? All throughout the scripture, whether in Old and the New Testament, lahat po nangyayari ngayon, even the third temple na binabanggit sa Old Testament, na hindi pa, kaya nga nila inaabangan si Kristo, kaya nga naging issue yung sinabi ni Kristo na sirain niyo yung temple and I will build it in 3 days. Because yung mga people of God in the Old Testament, meron kasing prophecy noon after the third temple na mabuild, Jesus is coming back. Or God is coming back. O sabihin na natin, kasi at that time, nung Old Testament, wala pa naman si Jesus. So, it's the end of this world. Whether you like it or not, everything has na pinrophesy noong Old Testament, nangyayari na unti-unti ngayon. Kaya nga marami ka makikitang preaching sa YouTube na kung saan na sinasabi na we are at the end times. Masyadong malalim yan for me para i-discuss sa inyo. Kasi malalim po yan, may history po yan, hindi lang po yan basta-basta na maiintindihan ng lahat. Pero eto lang yan. Yung mga signs na pinredict nung Old Testament, unti-unti nang nangyayari ngayon. To the point, maraming preacher ang nagsasabing at maraming biblical scholar na nagsasabing we are at the end times. Patapos na and the Lord is coming back. Yun ang sinasabi. But if there is one thing na talagang siguradong sigurado tayo, ay yung sinabi mismo ni Kristo na in the end times, people will be lovers of themselves, magiging selfish, evil will be rampant, talaga yan. Magiging ano yan, pasama ng pasama ang mundo sa madaling salita. And kung ano yung nakikita natin ngayon, the violence, yung mga sakit, yung the weather itself, di ba? Yung changing of weather, yan po ay part yan ng end times. Now, as a believer kay God, ano dapat ang gawin mo bilang isang mananampalataya? Ang isang napaka-importante na sinasabi ng Panginoon ay ikaw ay maging salt and light. When you say salt, ikaw yung nagpe-preserve para mabulok ang isang bagay. Di ba pagka may pagkain tayo na gusto nating tumagal o gusto nating maging fresh ng matagal, lalagyan natin ng asin. Yun ang purpose ng salt eh. For us na mapanatili ang kaayusan. Kaya nga, meron din nilang sinabi sa scripture na yung tinatawag nilang rapture, na once na-rapture ang mga mananampalataya o yung mga Christians na babalik, i-meet ng Panginoon, pag ni-rapture na yon, wala nang pipigil sa kasamaan sa mundo. Kasi nga, that is the job of those who believe in Christ. Love. So anong kinaugnayan nito sa politika sa Pilipinas? Simpleng-simple lamang po. Wala tayong magagawa kung ito ang nangyayari sa ating bayan. But it doesn't mean we will not do anything. Ang ibig lang pong sabihin nun,
kahit pasama ng pasama, palala ng palala, gobyernong sila mismo ang sumusuway sa batas na ginawa nila, tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang pagsisiwalat ng kasamaan at korupsyon sa Pilipinas. That is our job. It is God's job kung ano yung plano niya. Kung tayo ba'y papalayain sa demonyong gobyerno o sa mapanlinglang na mga politiko, problema na ng Panginoon yun. Sabi nga, ipasa Diyos na natin yun. Ang importante, tayo, ipagpatuloy nating ipaglaban ng hustisya at katotohanan sa mga tao. Yun ang importante. Ibig sabihin, wag mo nang isipin kung anong gagawin ng Diyos doon kasi marami sa atin na nadidishearten o nadidiscourage na bakit ganito, parang wala nang pag-asa. Alam mo, ganun na mararamdaman mo if you do not see God as part of this country. Kaya nga paulit-ulit sinasabi ni Cayetano, yaang pagay na yan. Kasi you have to understand na God has a plan not only for other countries but also for our country. Ngayon, let Him do His plan. Ikaw, as a servant of God, as a person who believes kay Christ, ipagpatuloy mo lang kung ano yung dapat mo ipagpatuloy. Ipaglaban mo lang. Ngayon, kung may makita ka result, well, praise the Lord. Pero kung wala ka makita result, praise the Lord pa rin. Ang importante, sumunod ka. Ipaglaban mo justice and truth. Problema na ng Panginoon kung babaguhin niya yung bansa natin o hindi. Naintindihan mo natin? Yun o yung pinaka punot dulo na sinasabi ni Cayetano dito. Kaya nga, tuloy lang natin, i-reveal lang natin kung sino yung mga nagsisinungaling sa bayan, kung sino yung hindi gumagawa ng kanilang trabaho, kung sino yung mga pasimuno ng korupsyon. Ituloy lang natin. Ipaglaban lang natin. But there is a cause. In every fight, there is casualty. Ano ibig sabihin nito? Sa bawat gera, may nasusugatan, may nasasaktan, at may napapatay. Kaya nga, dito pumapasok yung kay Joel Villanueva na hindi ko talaga magets. No wonder, sabi ko nga ang daming umaalis dun sa JIL. First of all, ganito lang yan ha mga kababayan. Makinig kayo. Kung kayo taga JIL, makinig kayo dito. Our leaders or our church leaders are not perfect. I understand that. They are not perfect human beings, even if they're pastors or bishops. If you think they fail, it doesn't mean you have to fail also. Naintindihan na natin yon? Kung sa tingin mo, bumagsak yung sabihin, nagkamali yung church leader mo, in this particular case, si Brother Eddie at saka si Judas Villanueva, kung sa tingin mo, mali yung kanilang ginawa, it doesn't mean ikaw din mag-fail. Ituloy mo lang yung faith mo. Ituloy mo lang yung paniniwala mo. Ituloy mo lang kasi it doesn't mean palpak yung tao na yung palpak na si God. Halimbawa, may makita kang pangit ang buhok. Mali yung paggupit sa kanya, sa buhok niya. Hindi mo naman pwedeng sabihin lahat ng barbero masama. Hindi mo pwedeng sabihin ng lahat ng barbero palpak. Malamang yung barbero lang niya. Nagigets nyo? So, hindi porket pumalpak itong dalawang pastor na to. Halimbawa lang, in your judgment, sa tingin nyo mali yung ginawa ni Judas Villanueva at saka ni Eddie Villanueva. Kung sa tingin nyo palpak yun, it doesn't mean palpak na Christianity. No, that's not the way it is. Nagkakamali lang sila. Ituloy mo lang yung iyong faith. Mag-focus ka lang sa Lord. Kasi human being din yan. Kailan ka dapat lumipat? Kasi importante maunawa natin to Kasi marami dyan nagtatanong, lilipat na ba kami sa Kasi ganito, kailan ka dapat lumipat ng church? Lilipat ka lang sa ng church kung hindi ka na nag-grow dun sa church mo. Ulitin ko, kung hindi ka na nag-grow dyan, maghanap ka ng church na mag-grow ka at nagfo-focus talaga in mentoring you, discipling you.
Kasi ito, sa aking pananaw po ito ha. This is my own opinion. I'm not judging the JIL. Sa akin, ang focus ng leader nyo, politika. Kaya mahihirapan talaga kayo mag-grow kung ang focus ng leader nyo nasa politika. Dapat ang leader ng church, ang focus sa church growth. Not the church building ha. When I say church, every person. Kasi church po ang tawag sa bawat isang tao eh. Kaya nga nasa sa action, di ba? The church meet at the house of blah blah blah. Paano nangyari yung church building na punta sa loob ng bahay? Hindi, kasi dun sa Acts, pag sinabi mong church, yung tao. Okay? So, ano ibig ko lang sabihin? Kung hindi ka na nag-grow dyan sa JIL, dahil ang focus ng mga leader nyo, politika, at sa tingin mo, nagsisinungaling yung leader mo, lumipat ka lang ng ibang church. Ibig sabihin, ibang community o ibang movement. Ibig sabihin, yung lipat ka ng ibang church, hanap ka ng kung saan yung leader nakafocus doon sa growth ng kanyang church. Ayoko mag-suggest, pero marami naman po dyan na church na hindi nakikialam sa politika. Napakarami po. Na ang focus lang ay talagang sa church growth lang ng mga tao. Yung paglumago lang yung tao sa kanyang faith. Lumipat na lang kayo sa ganun. Sa akin na, ito yung aking pananaw. Hindi ko sinasabing masama ang JIL. Wala po ako sinasabing ganun. Hindi ko sinasabing nadidiskaril na kayo itong JIL. Hindi. Ang akin lang, feeling ko kasi, yung church leader nyo nakafocus sa politika. Kung nag-grow pa naman kayo dyan, edi stay. Pero kung hindi na kayo nag-grow dyan, di transfer. There's nothing wrong in transferring. And there's nothing wrong in staying. If you are growing, then go. But if you're staying, then stay. Di ba? Mali. If you're growing, stay. Okay? If you're not growing, look for a church that na mag-grow ka. Pero, sabi nga, live quietly. Ano ibig sabihin nun? Huwag mo na siraan yung church mo. Wag, kasi ganito ka. Kasi sa amin dating church, ganito yung mga churchmen, chismosa. Ay puro na lang politika, Huwag mo nang tumahimik ka na lang. Kaya kalilipat kasi gusto mo mag-grow, hindi para chumismis. Para hindi pag-usapan yung luma yung church. Kasi kahit naman po ako dati, lumipat din ako from another church. Hindi ko na lang babanggitin para ayoko mag-promote ng church porket sinasabi ko sa inyo kung hindi na kayo nag-grow, lilipat na kayo. Ayokong magbanggit ng kahit na anong church, pero ganun lang yung kasimple. If you're not growing on that church for whatever, then transfer. There are a lot of church where you can grow. Yun lang po, para sa akin po yung mga taga-JIL na nakikinig at nanonood at nagtatanong kung lilipat na po ba sila. And nasa sa inyo po yan. But if you're transferring to another church, do it quietly and don't gossip. Huwag kayong maging chismosa at ikikwento nyo sa cell servant nyo o doon sa inyong group leader at sasabihin nyo, alam mo, yung church ko, ganito kasi. Yung ka-Istanbul, yung pastor namin, nakikialam sa Huwag, tumahimik na lang kayo and sabihin nyo na lang, nanggaling lang ako sa ibang church and I want to grow in this church because of the discipleship thing. Ganun na lang. Kasi gusto nyo naman talaga mag-grow kaya kayo lumipat. Hindi because you disagree with politics. Alright? Ayun, inilinaw ko lang. The next performance will start momentarily.